Okay, magandang hapon po o magandang gabi na. Ayan. Mag 5 o'clock na yata eh. Madilim na eh. Tapos na siguro ang summer, ano. Hindi yata ako makakapag taas-taas ng boses ngayon kasi pag tinataas ko ang boses ko eh, parang nagagasgas yung lalamunan ko. Anyway, so laylo na lang muna. Mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin itong bagong labas na mapa ng China. Sinisipon po ako eh. Pasensya na po. Sorry. 2023 edition of the map of China, kung saan ang daming tinapyas ng tapyas po siya sa kanyang mga kapitbahay. Unang tinapyasan niya yung India. Ilang kapitbahay ba mayroon siya? Mga ka-boundary niya. 14 countries yata. So, marami siyang parang nagtatapya sa cake. Kinuhanan niya ng teritoryo. Malaki actually, malaki ang tinibag niya sa teritoryo ng India. Just imagine, katatapos lang nilang magkita-kita yung founders ng BRICS, yung bagong tinatawag nilang magiging New World Order, na magkakaroon ng bagong world currency. BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, and then plus, kasi mayroon pang gusto mag-join, Saudi Arabia, and I don't know. So, katatapos lang po ng kanilang summit meeting sa South Africa. Nagkakwentuhan yung president ng China at saka yung prime minister ng India, na hindi man lang maganda yung pagkukwentuhan nila doon. And then after that, friendship sila doon. And then pagkatapos, pag uwian nila sa kanilang mga bansa, eto na. Inilabas na ang bagong new, improved, expanded Chinese map. Napakaano talaga ng China, no? Anong tawag? Anong gusto nyo itawag, mga kababayan? Swapang, tuso, makasarili, ganid, you name it. They all have it. Pero actually, hindi naman po yung mga Chinese citizens ang masama dyan. Kasi, alam mo, yung mga Chinese, yung mga karaniwang Chinese citizens, mga anong tao yan eh, masisipag, matsyatsaga, mababait din. Ang masama po dyan sa kanila ay yung government nila, yung PLA, yung communist government, diktador. Actually, nakakaawa po ang mga mamamayan sa China kasi hindi maganda magdala pa ng bayan itong Chinese government. Ang ano nila, puro ano lang eh. Ang mas priority nila ay yung expansion
expansionism, exploration, colonization. Kunwari hindi colonization, but it is. Simple lang kasi sila mag-colonize eh. Not by force. Yun ang inuuna. Hindi yung welfare, yung kapakanan ng mga mamamayan. Kita mo nung bagyo, yung dating dumaan dito na Typhoon Egay, hinayaang malunod, magutom yung mga tao, walang ayuda from the government. Kaya maswerte po tayo pa rin, kahit papano, dahil inaalagaan tayo ng gobyerno natin. At ito nga, may paparating na naman sa kanila na 2 bagyo, super typhoon. Ewan na naman kung anong mga suffering na naman ng mga tao doon ang mangyayari. Ang galing dito, papunta doon. So ngayon, itong mapa ng China na ito, ay talagang isinali na yung Taiwan. Hindi ko pa na, kasi bago lang eh, hindi ko pa na, wala pa akong napapanood, panunuorin ko yan, yung, ano yan, Taiwan Talks ba yun? Taiwan Talks or Asian Talks? Ano yan sa Taiwan eh? TV program. Panoorin nga yun kung ano ang masasabi nila. Dahil yung India po ay galit na galit. Ngayon, dito naman sa atin, talagang kung titingnan nyo yung, wala lang akong resource kasi dito na para maipakita yung mapa. Pero makikita nyo po yan dyan sa, hanapin nyo po dyan sa, sa website nila. Nandyan yan. Yung boundary po dito sa gilid ng bansa natin, dyan sa may Palawan, ay talagang, ano na talaga, parang sidewalk na lang. Antabayan na natin kung ano ang gagawin nila, no? With this, with this bagong weapon nila, na bagong mapa. I-impose ba nila yan? Right away, now? Kasi pag ginawa nila yan, talagang malaking gulo. Diba, inoccupy nila yung tinapyas nila na teritoryo ng India. Eh ngayon nga, nag-aanuhan sila dun eh. Sa boundary nila. Yung talagang original boundary pa ha, hindi pa sila pumapasok. Yun sa tinapyas nila na nasa mapa. Nagpapatayan na nga sila dun eh. And then tayo naman dito sa South China Sea, West Philippine Sea natin, ay talagang kinain yung, halos inubos eh. Ubos. Kaya ewan ko ha, subaybayan po natin itong mga susunod na mangyayari na kung i-impose nila itong bagong mapa na ito. Eh, hayaan na natin yung India at saka yung ibang yung itong atin. Kasi sa ngayon, di ba naging aggressive na rin nga po tayo dyan sa West Philippine Sea. Sinasamahan na tayo ngayon ng, inaalalayan na tayo ng mga warship ng Amerika, ng Australia, ng Japan sa pagpapatrolya dyan at sa pagre-resupply doon sa Ayungin Shoal. Ngayon, ang gusto ko po sanang makita, gusto nating makita kung bukod sa pagpapatrolya at pag-escort doon sa paghahatid ng supplies, ano pa kaya ang ibang pinaplano nila dyan? Sayang naman yung presence ng mga warships ng mga superpowers kung hindi natin yun sasamantalahin. Dapat ngayon na malakas tayo, it is time para magtayo na rin tayo dyan ng sarili nating base militar. Wala pa po kasing nababanggit ang government natin
kung ano pa ang mga susunod na hakbang. Pero siyempre, palagay ko naman pinag-uusapan na nila yan. Sana naman po, siyempre, hindi dapat natin i-expect na ibulalas nila yan sa media. Talagang dapat, confidential moves. Pero yun po talaga dapat ang mangyari. Yung makapagtayo po tayo ng mga military bases dyan. Dapat lahat ng mga isla na natin, sakop natin. At sana nga po, mabawi pa rin yung mga teritoryo na nakuha sa atin ng ibang bansa, lalo na ng China. Hayaan na natin yung Vietnam at Malaysia kung hindi naman tayo ginugulo. Kumbaga, nakikiamot din lang. Siguro okay lang naman yun. Let's not be swapang, kagaya ng China. Yung nandun sa malayo-malayo na sa atin, pwede na yun kay Vietnam na yun. Pero kung gustong bawiin, kaya ba? Kung kaya, why not? Pero kung mababait naman, siguro, pwede naman na pagdamutan. Pero kung yung mga kagaya nitong inuugali nitong China, magbarila na lang tayo. Dapat sana kung alam natin na ang China ay puro lupain, di po ba? Wala silang karagatan. Solamente ang karagatan nila ay itong South China Sea. Ito lang ang dagat nila. Doon sa bandang west-northwest, disyerto yun. Gobi Desert. Tapos, puro na sila kalupaan. So, kumbaga, wala silang source ng seafood. Wala silang seafoods. Kaya, nang aagaw, hindi sana dapat ganyan Ang tao naman sana maawain, lalo na mga Pilipino. Kung nakikiusap lang ba sila na makikibingwit, di ba? Mabait naman tayo Kung sa buong, pero South China Sea, mayroon din naman silang teritoryo ng South China Sea na yan. Palawak din naman yung dun sa kanilang sa south side, sa southern part ng China. Kanila yun Wala namang nang-aagaw doon. Kumbaga, lahat na bansa na to na nandito sa paligid ng South China Sea, may kanya-kanyang teritoryo. Bakit hindi na lang kasi mag-stay sa kanilang teritoryo? Pero tayo, talagang nandito lang tayo sa teritoryo natin. Tayo ang pinapasok. Sana kung nakikiusap na, naligaw kami. Na nabingwitan namin yung dagat nyo. Hindi namin sinasadya, lumagpas na. Para yun lang. Pero kung barko-barko na ang dadalhin mo, tapos papalayasin mo yung totoong may-ari, hindi na yan pwede. Kaya dapat po sana yung mga isla natin dyan, habang nandito yung mga kaalyado natin, samantalahin na natin na maglagay tayo dyan ng mga base militar din natin. Kagaya nung ginawa nila dyan sa artificial island. Dapat meron talaga. Kung yung Vietnam nga meron ilang isla ang meron silang base. Talo pa tayo. 11 islands. Mas marami pa sa kaysa kinuha ng China. Yung Malaysia merong isa. Mabait naman. Mabait ba ang Malaysia? Ayaw na nga sa ating isuli yung Sabah Pero at least hindi nagpapalayas. Hindi kagaya ng China. At ngayon, with this new weapon, nitong
bagong mapa na ito na kalalabas lang. Subaybayan natin. Tingnan natin kung ano ang gagawin nila, mga susunod na hakbang, gamit itong bagong mapa na ito. Kasi bakit naman sila gagawa ng ganitong klaseng mapa? At ipapublish pa sa internet kung wala silang gustong ipahiwatig sa mundo. O diba? Pinapahiwatig nila, itong, oy Pilipinas, itong ano nito, akin to. Hanggang dyan lang kayo. My God, nandoon na lang sa, halos ano na lang, baybayin na lang po ng Palawan. Wala, hindi naman po pwede yun. Huwag po tayong papayag. Inagaw na nga yung Scarborough eh. Alam nyo, yung pinanood ko na military drills ng Pilipinas at ng Australia nung a few days ago, ang pinagpraktisan po nila ay yung pag-recover ng naukupa na isla. Sabi ko, may plano kaya sila na i-reoccupy yung isla na inagaw ng China? Like yung doon sa tinayuan nila ng base militar nila. Sa tingin ko may planong ganun eh. Tingnan natin. Sa tulong ng mga superpowers ng mundo, lalo pa ngayon good timing po ito kasi naghihirap na ang China ngayon. Alam mo, buti nga sa iyo, China. Kaso, ang kawawa po, hindi po ako natutuwa na babagsak ang ekonomiya ng China, or bagsak na nga siguro. Malapit nang mag-collapse totally. Hindi naman tayo natutuwa dahil ang maghihirap po dito, ang affected dito, yung mga karaniwang mamamayan. Sila ang kawawa. On the other hand, natutuwa ako kasi mababawasan ng kayabangan ni Xi Jinping ng komunista, ng communist government. At sana naman po wala na silang magawa diyan sa ginagawa nilang panghaharas at pang-aagaw ng teritoryo. Diyan sa bagay na sa part na yan, diyan ako natutuwa. Siyempre nakakatuwa yun dahil matitigil sila sa kaanuhan nila, kaswapangan, di ba? At sana nga, wag na siya makabangon pa. Kung ganyan din lang naman ang ugali. Sana nga po ang mangyari, pag nanghina na, nag-collapse ang mainland China, at mas progressive si Taiwan, dapat si Taiwan nga ang maglusob doon at ibalik yung democratic government. Kasi dati, ang talagang totoong government sa China dati, nung itong revolusyon, itong Taiwan, yung Taiwan government, siya yung governing noon, siya talaga yung legal na pangulo, yung tumakas na yun, kasi natalo lang siya. Natalo lang ng mga rebelde na komunista. Kaya nakakatakot, no, pag ang komunistang grupo ay natalo yung gobyerno. Magiging komunista kagaya ng China. Di ba? Payag kayo? Kagano na naman, layas na lang tayo dito sa Pilipinas. Hay mga kababayan, hindi ako makapag taas ng boses. Dito na lang po muna kasi mahapdi ang lalamunan ko. Isipon ako eh. Maraming salamat po sa panonood at see you again next time. Maraming salamat.